Hindi ko alam, Boss Roms, kung paano ako nahilig sa sugal. Noon kasi talagang wala sa ugali ko ang magtaya. Naniniwala ako noon pa man na sa sugal ay walang tunay na panalo. Kaya kahit marunong ako ng simpleng laro na baraha, itinuturing ko lamang itong libangan. Walang halong pera, walang pusta. Kung naglalaro man kami ay tuwing may lamay o patay sa aming lugar. Panlilibang lamang sa gabi. Sadyang nakakaaliw naman talaga ang paghahalughog ng mga baraha, pero hindi ko yun naging bisyo o nakasanayang gawin araw-araw. Nagbago lang ang lahat nang lumipat kami dito sa syudad. Ako po pala si Ruben at kasama ko dito ang asawa kong si Shed at ang aming dalawang anak. Dito sa lungsod, tila mas madaling matutong sumugal. May mga kapitbahay akong laging nag-aaya at dahil minsan ay wala akong trabaho at nababagot, minsan ay sumasama ako. Nagsimula sa maliit na halaga, piso-piso, hanggang sa lumaki ng lumaki ang halagang napustahan ko. Sa kasamaang palad, naging malas ako. Laging talo. Ang dating ipon namin na para sana sa pagkain at pangangailangan ng mga bata ay unti-unting nauubos. Ilang beses na akong pinagbawalan ni Shed. Umiiyak siya, nakikiusap, at nagalit pa nga minsan. Ruben, wag mo nang ituloy yan. Wala tayong makukuha dyan, kundi problema. Isipin mo naman yung mga bata. Laging paalala sa akin ng aking asawang si Shed. Dahil mahal ko naman siya at ang aming pamilya. Nangangako akong titigil na. Pero tuwing nakakarinig ako ng tawagan o imbitasyon ng mga kasama ko, tila may demonyong tumutulak sa akin. Lagi kong iniisip na baka sa susunod ay manalo na ako at mabawi ko ang lahat ng natalo ko. Ngunit lalo lang akong nalugmok sa utang. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Nagkaroon ng malaking laro sa kabilang kanto. Doon naroon ang mga matatagal ng magsugal. Wala akong dalang pera noon pero tinawag ako na may-ari ng bahay. Ruben, sumali ka na. Kilala naman kita, alam naming marunong ka. Pautangin ka namin dito. Sige na. Pag-aaya sa akin ni Mang Kulas. Dahil sa kagustuhan kong makaahon, pumasok ako. Umutang ako ng malaking halaga, sapat na sana para makabili ng bagong gamit o makapagpatayo ng maliit na tindahan. Sa una ay panalo ako. Akala ko swerte na ako pero mabilis ding nagbago ang ihip ng hangin. Sunod-sunod ang pagkatalo ko. Sa loob lang ng ilang oras, ubos na ang hiniram ko at lalo pang lumaki ang utang dahil sa interes. Nang hilingin nilang bayaran ko na agad, nanginginig ako sa takot. Wala akong mabibigay. Wala akong pera at alam nilang wala rin akong ibang ari-arian maliban sa mga gamit namin sa bahay. Wala pa po akong pambayad ngayon. Sa susunod na lang po, babayaran ko. Nauutal kong sabi. Tumawa ng mapakla ang isa sa mga kalaro ko, si Berto, isang kilalang maton sa lugar namin. Ganun ba? Alam mo naman ang patakaran dito, Ruben. Kapag hindi ka nakabayad, may kapalit na ibang bagay. Sabi ni Berto habang nakatingin ng masama sa akin. Wala naman akong ibang maibibigay. Nasa inyo na yung mga gamit namin kung gusto nyo. Sagot ko. Umiling siya at lumapit sa akin. Hindi namin kailangan yung mga luma niyong gamit. Meron ka namang ibang yaman, di ba? Narinig ko na napakaganda at mabait daw ang asawa mong si Shed. Natigilan ako. Kinabahan ako ng gusto. Anong kinalaman niya dito? Huwag niyo siyang idamay. Wala siyang kasalanan dito. Salita ko at pakiusap sa kanila. Pakinggan mo to. Bulong niya sa akin. Ang utang mo ay 5,000. Kung hindi mo mababayaran, may paraan tayo para mabura na yan. Itaya mo ang asawa mo. Kung manalo ka sa susunod na laro, malinis na ang pangalan mo. Pero kung matalo ka, ibibigay mo si Shed sa akin ng isang gabi. Walang gagawing masama, kasama lang siya sa kwarto ko at kakausapin. Tapos, wala nang utang. Hindi ko alam kung bakit pumayag ako, Boss Roms. Tila naubusan ako ng dila at inararo ng takot at kahihiyan. Nabulag ako ng pag-asa na baka sakaling manalo ako at matapos na ang lahat ng problema ko. Kahit paano,
Akala ko ay ligtas naman si Shed dahil sabi niya ay kakausapin lang daw niya. Sumang-ayon ako. At sa kasamaang palad natalo ako. Parang gumuho ang mundo ko. Alam kong maling-mali ang ginawa ko pero napermahan ko na ang kasunduan. Kinabukasan pag-uwi ko, hindi ako makatingin ng diretso kay Ched. Napansin niya na kaagad na may malungkot akong dinadala. Ruben, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong niya nang may pag-aalala. Nagbuntong hininga ako at umiyak na parang bata. Inamin ko ang lahat. Ang utang, ang pagkatalo at ang napagkasunduan. Inakala kong magagalit siya ng gusto at iwan niya ako. Pero nagulat ako na makita kong kalmado lamang siya. Bagamat bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkadismaya at sakit. Ruben, paano mo nagawa sa akin to? Ako ba isang bagay lang na pwedeng itaya at ipagpalit? Kasama mo ko, hindi ari-arian mo. Malungkot niyang sabi habang tumutulo ang luha. Patawarin mo ako, Ched. Natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Lalaban ako. Pangako ko. Humiling siya at hinawakan ang kamay ko. Huli na ang lahat, Ruben. Alam kong matatapos na ang problema mo ngayon pero alam mo ba kung ano ang talagang nawala? Nawala mo ang tiwala ko sa iyo. Ang dangal mo bilang asawa at ama. Mga salita ni Ched sa akin. Kinagabihan ayon sa napagkasunduan, nagpaalam si Ched na pupunta kay Berto. Sinubukan ko siyang pigilan pero matatag na ang kanyang desisyon. Hayaan mo na, ito ang huling utang na babayaran ko para sa iyo. Pagkatapos nito, wala na tayong utang pero wala na rin tayo. Sabi niya ng mahigpit. Magdamag akong nagpabalik-balik sa pagtulog. Puno ng kaba at pagsisisi. Alam kong mali ang ginawa ko at masakit isipin na napunta pa sa ganito ang lahat dahil lang sa aking kahinaan at pagkahilig sa sugal. Kinaumagahan bumalik si Ched, tahimik siyang pumasok. Wala siyang sinabing detalye at hindi ko rin naman nagawang magtanong. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pagod at lungkot pero may kasama ring katapangan at desisyon. Wala ka ng utang sa kanila. Maikling sabi niya habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Saan ka pupunta, Ched? Patawad na, babawi ako. Titigil na talaga ako. Nakikiusap kong sabi habang nakaluhod sa kanyang harapan. Tumingin siya sa akin ng malalim, tila inaalala ang dating kami. Ruben, maraming beses ka nang nangako at maraming beses ka na rin sumira nito. Ang sugal ay hindi lang kumukuha ng pera. Inaagaw nito ang iyong dangal, ang iyong pamilya, at ang respeto ng mga taong nagmamahal sa iyo. Ipinagpalit mo ko at ang pamilya natin sa isang laro ng baraha. Hindi ko na maibabalik ang tiwalang nawala kagabi. Salita sa akin ni Ched. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto, bitbit ang mga gamit ng aming mga anak na matagal na niyang nakahanda. Uuwi ako sa magulang ko. Dito na magtatapos ang lahat. Sana matuto ka sa pinagdaanan natin. Sana sa susunod na buhayin mo ang pamilya, pahalagahan mo kung ano ang tunay na mahalaga. Huling salita niya bago siya tuluyang umalis. Naiwan akong nakatulala at luhaan. Wala akong pera, wala akong asawa, wala akong pamilya. At lahat ng ito ay dahil lang sa sugal. Naintindihan ko na, Boss Roms, sa sugal talagang walang nananalo kahit pa sabihing nakabawi ka ng pera kung ang kapalit naman ay ang iyong dangal at pamilya. Talunan ka pa rin. Mula noon hindi na ako muling humawak ng baraha para tumaya. Nagsumikap akong maghanap buhay ng marangal. Umaasang balang araw sa pamamagitan ng sipag at tiyaga ay mapapatawad nila ako at maibabalik ang tiwalang nawala dahil sa aking kahibangan. Ruben.